Kaibigan, naranasan mo na bang ikaw na lang ang laging nag-e-effort? Ikaw ang una mag-chat. Ikaw ang nagyayaya. Ikaw ang nag-a-adjust. At isang araw, napatanong ka sa sarili mo, paano nawala ang pagsuyo niya? Posible pa bang bumalik ang effort niya ng kusa? Ang sagot? Oo. Pero hindi sa paghabol. Hindi sa drama. Hindi sa paninisi. Kung gusto mong malaman kung paano natural na bumabalik ang atensyon at effort ng babae, manatili ka hanggang dulo. At kaibigan, kung gusto mo ng malinaw at tahimik na payo tungkol sa sarili at relasyon, mag-subscribe ka na sa channel na to. I-comment mo, ang respeto sa sarili ang unang hakbang. Kaibigan, may sandali sa buhay na mapapansin mo ito. Dati, siya ang unang nagme-message. Siya ang nag-a-adjust. Siya ang may effort. Pero ngayon, parang ikaw na lang ang nag-iisip. Ikaw na lang ang naghihintay. Ikaw na lang ang umaasa. Ang tanong, paano mo maibabalik ang panahong siya mismo, ang kusang sumusuyo at nag-e-effort sa'yo? Hindi ito tungkol sa panunumbat. Hindi ito tungkol sa pagmamakaawa. At lalong hindi ito tungkol sa pagmamanipula. Ayon kay Marcus Aurelius, if you seek tranquility, do less. Or do what's essential. At sa relasyon, ang essential ay ang pagbabalik sa sarili, sa dignidad, sa balanse, at sa tahimik na lakas. Dahil kapag nawala ang respeto sa sarili mo, kasabay nitong nawawala ang effort ng iba. Ngayon kaibigan, narito na ang paraan para kusang bumalik ang pagsusuyo at pag-effort niya. Una, itigil mo muna ang sobrang paghabol at pag-aabang. Kaibigan, kapag ikaw ang laging nauuna, laging naghihintay, at laging nag-a-adjust, unti-unti mong tinuturuan ang babae na hindi niya kailangang mag-effort. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil nasanay siya. Ang pag-atras mo ay hindi pagiging cold. Ito ay pagbabalik ng respeto sa sarili. Ayon kay Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Hindi mo kontrolado kung kailan siya babalik, pero kontrolado mo kung hanggang saan ka lang. Pangalawa, ibalik mo ang sentro ng atensyon sa sarili mong buhay. Kapag umikot ang mundo mo sa kanya, unti-unting nawawala ang excitement. Ayusin mo ulit ang routine mo, trabaho o pag-aaral mo, katawan at kalusugan mo. Disiplina mo sa araw-araw. Kapag nakita niyang may direksyon ka, kahit wala siya, doon niya mararamdaman ang pagkawala ng dating balanse. At doon nagsisimulang pumasok ang effort. Pangatlo, huwag kang mag-demand ng effort. Hayaan mong mamiss ka kaibigan. Walang babaeng sisipag sa lalaking humihingi. Ang effort ay bunga ng kawalan, hindi ng pressure. Kapag tumahimik ka, kapag hindi ka agad sumagot, kapag hindi ka laging nandyan, binibigyan mo siya ng pagkakataong magtanong sa sarili niya, nasaan na siya? At ang tanong na, yan ang simula ng pagsusuyo. Pang-apat, maging emotionally stable kahit magulo ang sitwasyon. Hindi mo kailangang maglabas ng sama ng loob sa kanya. Hindi mo kailangang ipaliwanag lahat ng nararamdaman mo. Ang lalaking kayang kontrolin ang emosyon kahit nasasaktan ay lalaking may lalim. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang kalmadong lalaki ang mas iniisip, hindi ang laging nagrereklamo. Panglima, ipakita sa kilos na may hangganan ka. Ang boundaries ay hindi pagbabanta. Ito ay tahimik na paninindigan. Kapag hindi ka nagre-reply agad sa kawalan ng respeto, hindi ka pumapayag sa one-sided na effort, hindi ka pumapasok sa usapang paulit-ulit kang nauubos, unti-unti niyang nakikita na may halaga ang oras at presensya mo. At ang mahalaga, kaibigan, ang may hangganan ay mas iginagalang. Pang-anim, iwanan mo siya ng katahimikan, hindi drama. Mas madali kalimutan ang lalaking maingay. Mas mahirap kalimutan ang lalaking umalis ng maayos. Kapag tahimik kang umatras, walang parinig, walang sumbat, walang galit, binibigyan mo siya ng espasyo para mag-isip. At ang pag-iisip
ang kadalasang humahantong sa pagsuyo. Pampito, maging consistent sa pagkatao, hindi sa pagbibigay kaibigan. Hindi mo kailangang bumawi sa effort. Mas mahalaga na pareho ka pa rin kahit nabawasan ang atensyon niya. Kapag pareho ang asal mo, pareho ang respeto mo, pareho ang paninindigan mo, doon niya mararamdaman na hindi ka basta-basta. Consistency creates trust. At kapag may tiwala, kusang sumusunod ang effort. Pangwalo, huwag mong iparamdam na may kulang siya. Kapag ipinamukha mong hindi siya sapat, mas lalo siyang lalayo. Hayaan mong ang katahimikan ang magsalita. Hayaan mong siya mismo ang makaramdam ng pagkawala. Ayon kay Marcus Aurelius, the best revenge is not to be like your enemy. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo. Ang buhay mo na ang patunay. Pangsyam, ituon ang lakas sa pag-angat ng sarili, hindi sa selosan. Hindi mo kailangang magpakitang may kapalit ka. Hindi mo kailangang magpainggit. Ang tunay na pag-angat ay tahimik. Mas malinaw ang isip mo. Mas disiplinado ang araw mo. Mas buo ang loob mo. Kapag nakita niyang umuusad ka, doon bumabalik ang interes at effort. Pangsampu, tanggapin ang posibilidad na hindi na siya bumalik. Ito ang pinaka-stoic na hakbang, kaibigan. At ito rin ang pinakamalakas. Kapag tinanggap mong kaya mong maging masaya kahit wala siya, doon nawawala ang takot. At doon nagiging totoo ang pagpili. Kung bumalik siya dahil gusto niya. Kung hindi man, ikaw ay buo pa rin. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang tunay na pagsuyo ay hindi napipilit at hindi rin napag-uusapan sa paulit-ulit na paliwanag. Bumabalik ito kapag bumabalik ang respeto, at ang respeto ay nagsisimula sa kung paano mo itrato ang sarili mo kapag kulang ang effort ng iba. Kapag tinigil mo ang pagiging available sa lahat ng oras, kapag hindi mo na hinahabol ang replies, at kapag hindi mo na binabase ang mood mo sa kilos niya, unti-unti niyang mapapansin ang pagbabago. Hindi dahil nananadya ka, kundi dahil hindi ka na umaasa. At sa puntong iyon, nagiging malinaw sa kanya na may lalaking kaharap siya na may sariling mundo, sariling direksyon, at sariling halaga. Ang babae ay natural na nag-i-effort sa lalaking hindi niya kontrolado. Kapag nakita niyang kaya mong maging maayos kahit wala ang lambing niya, doon siya napapaisip. Doon bumabalik ang curiosity. Doon nagsisimulang magtanong ang isip niya kung bakit hindi ka bumigay, kung bakit hindi ka na naghabol, at kung bakit tila mas buo ka ngayon kaysa dati. Hindi mo kailangang ipamukha ang pagbabago mo. Hindi mo kailangang ipagyabang ang katahimikan mo. Hayaan mong maramdaman niya ito. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi ipinapaliwanag. Ito ay nakikita sa galaw, sa tono ng boses, at sa kawalan ng desperation. At kung sakaling bumalik ang pagsuyo niya, tandaan mo rin ito, kaibigan. Huwag mong ibalik ang dating ikaw na naubos kakahabol. Panindigan mo ang bagong bersyon mo, ang lalaking kalmado, may hangganan, at marunong magbigay, pero marunong ding tumigil. Dahil sa huli, ang pinaka-importanting bagay ay hindi kung babalik siya, kundi kung handa ka bang manatiling buo kahit anong piliin niya. At kadalasan, kaibigan, doon mismo nagsisimula ang kusang pagbabalik ng effort kapag hindi mo na ito hinihintay. Kaibigan, ang pagsuyo ay hindi hinihingi. Ang effort ay hindi inaabangan. Bumabalik ang mga bagay kapag tumigil ka sa paghawak ng mahigpit. Hindi ka mawawala kapag pinili mo ang sarili mo. Mas nagiging buo ka. Kaibigan, tanungin kita, alin sa 10 ito ang pinakakailangan mong gawin ngayon? I-comment mo sa baba. Pag-usapan natin. At kung gusto mo pa ng mga ganitong content tungkol sa self-respect, stoic mindset, at tamang relasyon, mag-subscribe ka na. Hindi tayo humahabol. Pinipili natin ang sarili. At doon,
nagsisimulang bumalik ang respeto at effort.